Lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes, ito po ang ating programang Palakat Streamline. Ako po si Alvin Remo. Magandang umaga, lungsod na Batangas. Ako po inyong lingkod, Vanessa April Villena. Ayan, at welcome po sa unang drive episode po natin ngayong Yes, buwan ng opo. January 2026. 26. Ayan. So, kumusta ka naman, Van? Okay naman po, Sir Alvin. So, tayo po ay nakatapos na ng atin pong mga fiesta celebrations and activities. Yes, at syempre, siguro excited ang ating mga manonood kasi ngayon, makasama po natin ang tinanghal na binibining lungsod ng Batangas 2026. 2026. Wala pong iba kundi si Miss Nika Altea de Castro Dadua mula po sa Barangay Bilogo. Good morning, Good morning Nika. po. Good morning po, mabuhay Batangas City. Ako po si Nika and from Barangay Bilogan, your binibining lungsod 2026. Ayan. Yee, Napaka-fresh ng nakakakilig ating pa din, guest. no? Kilig pa rin po. Panaginip pa. Ayan, so napakagandang start ng ating episode sa Opo. Palakat Streamline kasi napakaganda ng ating guest, ng ating Yes. bagong binibining lungsod ng Batangas Fresh start talaga. 2026. Opo. Ayan. So, bati ka muna, Nika, sa mga nanonood sa atin ngayong umagang ito. So good morning po sa ating lahat. Sana po mag-enjoy po kayo sa aming live stream and lahat po na mapag-uusapan po namin dito ay sana po tumatak po sa inyong mga isipan. Ayun. Wala ka bang special na babatiin ngayong umaga? Binabati ko yung mga nanonood na lang Oo, po. Ayun, ayun. yung mga ano mo talaga, mga supporters mo Hello since po sa day inyo one. at Salamat Opo. po. Maraming Ayun. salamat na po agad. So, unang question ko, Nika, kailan at paano ba nag-start ang journey mo bilang beauty queen? Ayun. In terms of pageantry po kasi, actually wala pong nag-expect na tutungtong po ako sa world ng pageantry nung high school po. Parang used po ako sa behind the scenes, sa production team. Sa mga Talaga? ganun. Opo. Okay, okay. More on props making po. So, Oo, high lagi school talaga- to, yung mga nagtateatro ka ba? Sa mga- Nag-perform? Hindi po, never po in the Never spotlight. po. Talagang behind the curtain. Behind Sa talaga. mga- Okay. Talaga ako sa mga props na gagamitin. So, Mm-mm. never po talagang naisip na tutungtong ako sa spotlight. talaga? na- Ayun. Sa stage, Oo. ganyan. So, pang ilang pageant mo ang binibining lungsod? Pang first big pageant ko po siya. Pero Okay. nagpa-pageant po ako sa school, sa LPU Batangas. Doon po ako Mm-mm. nag-start. Anong sinalihan mo Okay. doon? Ang sinalihan ko po nun is Camp Miss Days, Camp. Camp Queen po yung tawag Okay, sa amin, oo. Camp Queen 2023. Ang nangyari po kasi doon is parang desperate na ako ng plus points. Kasi ganun po. Para pag- may Kasi konti, usually may naman, may konti, plus yes, points yung mga nasa oo. li. Oo. extracurricular. So parang sige, grab ko na to. Sayang din. Opo, Oo. ang Might as meron- well grab the opportunity. Yes Oo. po. Ang meron lang po ako nun parang lakas ng loob and suporta po ng friends ko. And yun, sige, take the leap, go. Ito, i-ano na okay. natin yun para sa plus point. Pero nanalo ka naman noon. Opo, dun po ako nanalo na parang dun po nag-start yung mga opportunities na may potential po. Ako Yes, ganun, oo. nakakita po sa akin ng Oo. potential. Tapos yung next po, after Camp Queen from LPU Batangas,
nag-represent po ako ng LPU sa regional level. Okay. Sa medical technology po ito. Parang Parang isa po siyang celebration for Medical Technology Week. And and doon po nirepresent ko po ang LPU Batangas sa South Luzon. Oo. So, Oo. parang So, parang represent- jump ka rin pala agad, no? Regional agad? Regional agad. Hindi ka nag-try ng Miss LPU? Miss LPU. Hindi po ako nakapag-try ng Miss Okay. LPU. Opo, sayang nga din po. Gusto Tapos ko din po. after Oo. Miss LPU, binibinilungsod agad. Hindi na po. After po nung ang tawag po niya, Miss FISMETS, parang Miss Philippine Society of Medical Technology Schools in the Philippines. So after po nun, yan po, binibining lungsod. na- Okay, so nag-jump ka na din. So wala ka nung high school, Miss Intrams muna. Oo, Ano po? walang ganon. Opo, Walang wala yung po mga akong ganun, parang Miss, o kaya sa barangay nyo, wala kayong Miss naging, Tinville. mga Miss Tin Bilogo. Kapit mo ba yung Little Miss Bilogo? Ay, hindi ka oo. nag-Miss Mga Bilogo, di ba? Opo, kasi SK member po SK. ako ng Okay, so, Barangay Bilogo. so talagang Ayan. sanay ka dun sa mga behind the scenes Opo, ka sa talaga. production. Oo. Pero sino ang nag-udyok sa'yo na Oo, na magpa-screen sumali. sa binibining lungsod? Ang handler ko po talaga is si Sir Jericho Soriano. Oo. So, ilang years na yun na po akong nililigawan, ganyan na pinipilit na, Na try sumali ka natin ang naman." binibining lungsod. Wala naman. Ako, siya na yung bahala sa shoulder ng gastos. Ang gagawin ko lang po is to show up and do my best. Ang kaso po, yung time, wala po akong time nun kasi nung Oo nga. last 2 years, nagko-comprehensive exam po ako. Tapos last year, nag-board exam po ako. Tapos ngayon naman po in med school, first year med, parang di pa naman po super busy. So, Yes. sige, try Try natin. muna. So, nagme-med school ka sa Sa St. Luke's St. College of Luke's Medicine. po. College of Opo. Medicine. Okay, so right after you Graduated. finish your Oo. your board exam ay nag-jump ka na sa medical medicine school. po. So ang iyo talagang program sa LPU is MedTech or Opo. okay, MedTech and then nag-ano ka nang sa med school. Okay. Ayun. Ang galing naman, no? So from mga pang-doctor ka, no? Tapos biglang beauty queen ka. Kaya nga po. Yes, oo. So dahil nabanggit mo na sanay ka sa mga behind the scenes ka lang, doon ka lang sa mga pang backstage. So dahil ikaw ay medyo nag-jump from school pageant and then itong most prestigious na pageant dito sa ating lungsod. So papaano ka naman doon sa iyong journey? Ano naman yung mga pinaghandaan mo naman? Grabe po yung preparations na nangyari. Kasi especially po nasa med school nga po ako. So, weekdays, nasa Manila po ako. Weekends, nandito po ako sa Batangas. So, parang sabi ko sa sarili ko, ay hindi ko kayang mag-train while I'm studying in Manila. So, ang ginawa ko po, nag-train po ako sa Manila. Doon po ako naghanap ng okay. pasarela. Parang there are times na sa morning, a-attend po ako ng class sa QC. Tapos, late night, mga 8 to 10 p.m., punta naman po ako sa Mandaluyong kasi nandun po yung magtuturo Nandun ang sa trainer. akin. Tapos pagka-uwi ko pa po noon, mga 8 to 10, 2 hours po lagi yung session namin. So after pagka-uwi ko, mag-aaral pa po ako kasi may exam pa. So, Ibang hindi- sipag. Hindi pwedeng pabayaan. Grabe yung Oo. sacrifice po na ginawa din na sobrang pagod na po talaga ako. Minsan nagdadrive pa ako from Manila to Batangas 2 a.m., 3 a.m. para wala pong traffic, para mahabol ko yung Oo. time. Grabe din po. In terms naman po sa coaching, yung I always make sure na each day meron po akong nabasa. So, I really Yes. studied yung mga ordinances natin, yung history natin. Parang tinry ko talaga na mag-get to know more ang Batangas City. And each Yes. day, grabe, na-fall in love talaga ako sa Batangas City even Yes. more. Oo. Ayun. At yun naman talaga yung dapat na Yes. inaaral din ng isang beauty queen. Maging socially aware. Ayun. Kasi may mga questions talaga po na tungkol sa mga society, Opo, sa pressing lipunan. issues, yung mga Yes, kinakaharap po oo. natin na Mga current problems. events. Oo, tama Oo. ka. Pero yung preparation mo, aside sa pasarela, which is parang kitang-kita naman, sanay ka na. Oo. Kailan ka ba nag-start mag-train ng pasarela? Nung first pageant ko po, wala po talaga yung training at all. Oo. Sino nagturo sa'yo Tapos nun? nung second pageant ko po, nung tumungtong na ako sa regional, sabi ko kasi, ay hindi ako pwedeng basta magre-represent yes. na hindi ako nag-prepare. Oo. So nag-start po ako na kay Sir Roy Rolda, nagpa-train po ako ng pasarela. May nag-coach na Oo, sa'yo. May nag-coach nag-coach na, po sa oo. akin. Tapos yun nga po, now hindi ako makakapag-train here Batangas, so naghanap po ako sa Manila kay Sir Okay. Kenneth Ganaba po. Sa Okay. Kembot Studio. Oh, yun, Kembot Studio. Ayun Cute pala yung naman, Doon po no? Kembot. nagte-train si Atisa. Si Atisa, Oh, okay. Miss Universe, O, diba? Oo, galing naman, oh. Mamaya, malay mo, mga malaatisa ka na pala. At Pang kita naman, international kita ka naman na. ang naging resulta ng pag-train mo dito sa Kembot. At saka, sa iba pang training na sinagawa Oo. mo. Ayun. So, magkakasama tayo sa rehearsals ng Binibining Lungsod.
Yan, sa for ilang production, days. oo. So ano naman ang masasabi mo at ano naman ang mga unforgettable experiences mo sa rehearsals natin kasama ng ibang binibini? Mm-mm. The most unforgettable experience po talaga was the sisterhood. Grabe po yung journey na we shared. Mhm. Parang it was bigger and brighter than any crown. Yung mga memories na na-spend namin together. And yung luck in rehearsal, very helpful po Yes. rin kasi nag-get to know more Oo. kami. Tapos it's a beautiful thing na na-realize ko na grabe din pala yung pinagdaanan ng each and every one of Oo. us na Oo. before the past of who we were, before na maging kami now, na ngayon empowered Mm-mm. Batanggenyos na kami. Yes. Na we have something to fight for, we have something to bring to the table, na Tama. meron kami ina-advocate Yes. from our hearts. And it's a parang ang iniisip ko kasi noon, ano po kami, each of us is a ray of sun. Parang Yes, sinag. oo. Sinag, So when tama. put together, we form a big and bright sun na Yes. kaya niyang pumukaw ng lives ng tao na here in Batangas City. Yes. Ayun. Mm-mm. So alam natin may groupings kayo, 'di ba? 1 to Oo. 5, 6 to 10, Oo. 11 to 15, 16 to 16 to 20. 20. So sino yung mga naka-close mo? Oo. Yung mga ka-room ko po talaga, 11 to 15, sina Eliza, sina Ma'am Roelyn po, si Hannah, and si Liza. And kasama po kasi namin si Ma'am Shishan. Si Ayun. Sean. Central Hi, Office. Sean. Hello, Ma'am. Hello, Sean. Hello po. Ayun, grabe po yung ano namin, late night chikahan sa tawanan. Yun talaga yung mga, minsan napapatulala ako tapos natatawa na lang ako kasi namimiss ko yung mga ganun. Tapos ang agang magising. Tapos ang aga gigising. Tapos parang tulog kami lahat sa shuttle on the way to Coliseum. Mm-mm. Pero grabe, the experience was really beautiful. Sobrang- Tapos diretsong rehearsal. Diretsong Oo. rehearsal, Diba? diretsong warm Oo. up. Parang army. Oo. So yung Totoo mga po roomies yun. mo, yun na din yung parang mga naging besties mo or may iba ka Opo. pang naging parang Outside. bestie. Outside the group. Opo, marami po akong naging kaklose. Sina Lady G po, si Anerada, the rest po, sina Naomi. Ang dami po talaga. Maganda po kasi sa aming batch. Talagang nag-uusap po kami. Oo. Kwentuhan na hindi lang kami nag-group ganyan. Mm-mm. Sobrang open po rin po namin sa isa't isa. And yung most beautiful is nagtutulungan po talaga kami na may times na yung sa pasarela, may times na nag-a-advise po yung iba na yung lakad dapat i-try mo yung ganun yung hips mo. Yung lakad dapat pag straight ka para pag ending mo center. Yung mga ganung bagay, parang it was not a competition anymore. Yes. Parang oo. it became a celebration of women, and I believe that is the goal of Binibining Lungsod ng Yes, Batangas, to tama. celebrate women empowerment. Yes. Ayun. Oo, tama yun. Tama talaga. Okay, so dahil nga hindi ka pa gaanong ganun kabihasa sa pageantry kasi sabi mo nga parang ito yung unang-una talaga na big pageant, Big mo. pageant, oo. So, honest to goodness, in-expect mo ba na ikaw yung mananalo? No, hindi po talaga. I did not expect to win. Pero I prayed to win. Yes. oo. Dalawa po yung pinanghawakan, ang pinagpe-pray ko nun kay Lord na first is, Lord, bigay niyo na po sa akin to. Tapos yung second thing naman po is, Lord, if hindi po to para sa akin, if it is meant for someone else, please prepare my heart to accept it. Kasi mahirap. Kasi pag nag-expect ko po kasi tayo, parang ang ending yun, pwede tayong hurt. Yes, Yes, yung so- parang Pain, especially parang if high hindi- expectation. Opo, hindi natin napunta yung gusto natin. And lagi ko rin sinasabi sa sarili ko na feel the feet on the ground. Yes. oo. Kailangan maging grounded tayo. Always with humility. Kaya sabi nga po nila, di ba, yung nagpapakataas ay ibababa and nagpapakababa ay itataas. Yes. So, Ayun. So, kamusta naman ang support ng family and friends mo? ay, dito po ako mayaman. Since day one, So, oo. family and friends, grabe yung support po nila since day one. Parang the moment na I told them na sasali po ako, grabe na yung parang kinaklaim na agad nila na Manifesting nga daw Manifesting yun. na agad, It oo. works din naman nga daw yung manifestation talaga. Grabe, it's important talaga na you surround yourself with people na mag-uplift sa'yo, mag-empower sa'yo. Yes. Will embrace you even if you have sides not worth clapping for kasi syempre hindi naman lahat maganda about sa'yo. Pero kailangan mo talagang i-surround yung sarili mo with the people that will help you grow, that will uplift you. And I'm very much rich with that. So I'm very blessed to be surrounded with people like them. Ayun. So, yung Miss Talent, nakuha mo ang Miss Charity Award. Opo, Miss Charity. Ayun, so paano makakatulong yung pagkapanalo mo bilang Miss Charity? Actually, yung sa Miss Charity, it's really close to my heart kasi back in 2022, I was a member po of Rotaract, Batangas Metro Pioneers. And we had also a project na spearheaded po ng group namin sa Isla Verde. Okay. Nagkabit po kami ng solar lights and nag-coastal clean up po kami. Tapos ngayon, parang 2026,
now a good time to return na Okay. Isla Verde ulit, serve di ulit sa Isla ba? Verde. Oo. Parang wow, Oo. it's a full circle moment na finally makaka-return ka na ulit sa place na yun. And finally to support the lives that nandun po sa Isla Verde. Okay. So, yun Ayun. talaga, parang kumbaga may advocacy ka talaga to help. Kasi may mga organizations ka pala talaga din na sinasalihan. Ayan. So pati yung former school mo ay talagang proud sa iyo, yung LPU, di ba? Oo. Thank you so much, LPU Batangas po for recognizing me. Oo nga, kita ko nga nag-post sila sa page Ayun. ng LPU. At syempre kung LPU proud, lalo syempre ang barangay mo, ang barangay Yes, Bilogo. oo. Bilogo. Nako. Sa panguna ni Pangulong Isoy, Yes, Cyril Manalo. Cyril Oo. Manalo. Nako, na talagang habang nagpipicture kami doon sa gitna, talagang grabe yung kanyang sigaw at suporta May video nga sa'yo. ako ni Pangulo talagang namaus na. So, parang nagkanda-paos po siya. Nagkaroon po kami ng konting Thanksgiving. And si Pangulo po ay nakamas dahil super Dahil hindi- paos niya po. Kasi sigawan ka. Sign Super, language super na. shout nga ang Pangulo. Very supportive. Ayan. Ang barangay po ng Bilogo. Especially po kay Pangulong Isoy. Ayun. Thank you so much po. At syempre po, mamaya po sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline ay ilan pang updates sa ating bagong binibini lungsod, Nika Altea Dadua ng Barangay Bilogo sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! 1,000 na pong nilalaglat ang anak ko! Ay, saglit mo nga. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. Eh, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan ko. lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7
EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-ospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang Kino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano po may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May bakanting na traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Mabuhay lungsod ng Batangas! Ano gayong 24/7 Mayor's Action Center Hotline? Ang 24/7 Mayor's Action Center Hotline po ay isang proyekto ni Mayor Marvy A. Marino na mabilis na aalalay sa mamamayan. Ito po ang re-responde, aalalay, magbibigay impormasyon o magkokonekta po sa anumang ahensya tungkol sa medical at burial assistance, scholarship at health card program. At higit po sa lahat ay sa emergency medical assistance ng 24 na oras, Sabado po man o Linggo. Bakit ka kailangang tumawag sa hotline? Relax po sir, kailangan po nating tumawag sa hotline. Una, kung may katanungan po tayo sa medical at burial assistance, scholarship at healthcare program sa pagkakataon na malayo po kayo sa City Hall. Para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon o maikonekta sa tamang ahensya. O kaya sa oras ng lampas na po ng alas 5 ng hapon at sa araw ng Sabado o Linggo. Paalala lang po, sa regular na araw at oras ng opisina, maaari na po kayong dumiretso sa opisina ng Mayor's Action Center sa City Hall o sa ahensyang inyong ninanais po. Padalawa po, kung may nangangailangan po ng emergency medical assistance o medical attention at gusto po ninyong makatiyak sa availability ng ospital na inyong pagdadalhan. At sa kahandaan na rin po sa mga kinakailangan yung atensyong medical. Paalala pong muli, ang 24/7 Mayor's Action Center Hotline po ay dinisenyo para sa mabilis na alagang medical. Kung kaya, sa oras po ng mataas na level ng emergency, hinihikayat po natin na bukod sa agarang pagdadala sa pasyente sa ospital, ay maaari po kayong tumawag sa hotline bago po tumungo or habang papunta sa ospital. Ito po ay para matiyak po natin ang kahandaan at kakayahan ng pinakamalapit na ospital na makakatulong sa inyo. Pwede kang kahit walang EBD card ay tumawag? Pwede po. Kahit wala po kayong EBD card, handa pong umalalay at sumagot ang 24/7 Mayor's Action Center sa inyong pangangailangan at mga katanungan para sa medical at burial assistance, scholarship at health program. Kung ang kinakailangan naman po ninyo ay emergency medical assistance or medical attention, pwede rin po. Aalalayin din po kayo bago tumungo o habang papunta sa ospital para makatiyak po tayo sa kakayahan at kahandaan ng pinakamalapit na ospital na makakatulong sa inyo. Tandaan lamang po, para maka-avail sa mga benepisyo ng EBD Health Card Program, para sa bayarin, siguraduhin lamang po na kayo ay qualified. Ibig sabihin kayo po ay Batanggenyo, residente ng at least 1 taon mula sa araw ng inyong aplikasyon. Pwede kang diretso na sa ospital kapag talagang emergency? Opo, pwede po.
Yan ay dahil meron din po tayong personnel sa bawat hospital partners para umalalay sa inyo. Doon sa video, nagpunta pa sa Pangulo. Kailangan pala talagang dumaan sa Pangulo. Depende po ito sa sitwasyon o kalagayan ng inyong pasyente. Gayunpaman, hinihikayat po natin na humingi kayo ng tulong sa inyong mga punong barangay hanggat may pagkakataon po. Iyan po ay dahil bukod sa tiwala po ang ating mayor sa kakayahan ng ating mga punong barangay, sila po ang may kakayahang maglaan ng sasakyan na maaaring maghatid sa inyo sa ospital at tumawag ng DHW para makuha ang kalagayan at vital signs ng inyong pasyente na malaki po ang maitutulong para maitawag ng operator ng 24/7 Mayor's Action Center sa ospital para mapaghandaan ang pagtugon sa inyong medical na pangangailangan bago po kayo dumating. Pag hindi nakatawag at walang EBD, tatanggapin ka po sa ospital? Opo ma'am, tatanggapin po. Ayon po sa batas, lahat po ng ospital ay may obligasyong tanggapin at bigyang pansin ang lahat na nangangailangan ng medical attention. Gayunpaman, para maka-avail po sa mga benepisyo ng EBD Health Program para sa bayarin, siguraduhin lamang po na kayo ay qualified base sa mga nasabing qualifications. Busy pa ang linya ng hotline, ano pong dapat gawin? Kung busy po o hindi po makontak ang hotline, pwede po kayong mag-text. Sa lalo't madaling panahon na makaluwag na ang operator, siya po mismo ang tatawag sa inyo para umalalay. Kung wala pong signal ang inyong telepono, ngunit meron naman po kayong internet connection o data, maaari nyo pong kontakin ang hotline gamit po ang Viber. Ito po si Rica Isla ng 24/7 Mayor's Action Center Hotline na handang maghatid ng malasakit at mabilisang aksyon sa mamamayan. Magandang araw po at maraming salamat po. Buti na lang at may 24/7 Mayor's Action Center. Maraming salamat po. Mabuhay lungsod ng Batangas! Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli nagbabalik po ang ating programang Palakat Streamline. Kasama pa rin po ang ating guest, ang bagong binibini lungsod, Nica Altea de Castro, Dadua ng Barangay Bilogo. Ayun. So kanina nag-uusap din tayo sa off-cam no ng mga journey mo. So oo, tapos kanina nabanggit mo yung mga journey mo naman sa pagsali ng binibining lungsod. So 'di ba laging yung laging sikat na tanong, do you feel any pressure right now? Yung pressure, grabe po yung Oo, pressure, no? certainly. Grabe po yung na-feel kong pressure. Kasi ang binyo ko na lang po siya in a positive way kasi lagi naman siyang nandyan. Pag nagpadala ka, dun tayo magkakaroon ng problema. So, importante na you always tell yourself na i-enjoy mo lang. Parang this will pass sooner or later, tapos na yan. At least nag-enjoy ka. Once in a lifetime opportunity lang naman din to. So ibigay na natin lahat. Ayun. Itodo na natin to. So ating ni-refresh, ano nga ba yung naging question sa iyo? Final question sa iyo sa question and answer portion. Parang if I remember, parang alam niyo po, pag nandun ka sa moment na yun, hindi after mo mo masagot yung question, wala ka nang maaalala sa mga... Parang biglang blank after. Ano na Kasi yun? parang if I remember, ang tanong sa iyo ay, do you think parang do you think how that can you convince that beauty pageant like this can develop self-confidence? Demo sa ulo niya. Ano ang kasi sa Facebook, nagsascroll ka. Ano ang gist nung naging sagot mo? Parang inilagay ko po yung position sa sarili ko na bakit nga ba ako sumali dito? Siyempre, nag-take ako ng risk. Ayoko po kasi na may pinagsisisihan ako. So, ang ginagawa ko, lahat ng opportunity na dumadating sa akin, tinatry kong i-grab para wala po akong pagsisihan sa dulo. Kasi hindi naman po siya dadating sa akin kung hindi ako capable, Yes, kung hindi yun para sa akin. So, ang nasa sa akin na yun, kung kukunin ko ba to or hayaan kong mag-regret ako forever kasi hindi ko siya tinik. So naniniwala ka din ba dun sa sinasabi nila na destiny? Na you are destined to win or you are destined to get the crown?
naniniwala po ako, pero at this point, parang, ay, grabe, totoo ba to? Na I'm destined for this. Yes. And syempre, dahil sabi mo nga, sa dami ng iyong mga pinaghirapan at journey mo, naniniwala din ako na yun parang may destiny ng isang tao. Pero yung destiny mo is dapat meron kang action para makuha yon, no? Tama? Kasi kagaya mo, nag-training ka. Oo, nag-coaching ka pa. Oo. Hindi po talaga na effortlessly po. Oo, yes. Kasi parang akalain ng iba, yung result na nakuha mo na yung corona. Na basta mo lang. Na parang ginrab mo lamang ang oportunidad. Kasi trying hard person ako and walang mali sa trying hard. Kasi kapag ganun, talagang ginagawa mo yung best mo na makuha yung dinidesire mo sa puso mo. And since naniniwala kang may destiny, may bala ka bang sumali pa sa higher pageants like Muchano Pilipinas, Binibining Pilipinas? May bala ka ba? As of now po, ang gusto ko kasi mag-focus is to take this platform na gusto kong ma-enjoy yung platform as Binibining Lungsod ng Batangas. So I'd like to focus on utilizing this platform more para at least maka-serve tayo. Yes. Yung service natin is for the people of Batangas City. So yung pong mga future opportunities, if dadating po yan, let's sa banda-banda see. yan muna. Ayun. So aware ka ba na being a Binibining Lungsod, may kakibat na responsibilities? Yes, At meron ka bang mga expectation? Ang lagi ko po kasing inaano sa isip ko is sa lahat ng bagay na ginagawa mo, always do things for the glory of God and for the service of you. Yes. Lagi po talagang service. So parang service above self. Ang sinasabi ko sa sarili ko na more than the recognition, this is a commitment to serve more, to touch more lives, na marami kang pwedeng magawa, and the responsibility na you represent. Tama. And the representation na you will be a sinag for the people of Batangas, and it's a serious matter na ang dami kasi nating problema kinakaharap here in Batangas City, the issues that we can act upon. Yes. And marami tayong pwedeng magawa about that, and I'm embracing all the responsibilities and expectations na nagkikater kasama po ng Crown. Yes. At yun nga kasabihan na it's not just all about the glamour. Oo. Yun yung mga kagaya mo na may advocacy ka, may mga responsibilidad ka na ngayon na iaatang sa iyo. Lalo po ngayon gusto ko pa mag-focus kasi po ang advocacy is education. So I'd love to focus more on advocating for visiting schools, ganyan. Kasi nakakita po ako ng mga pabasa na nag-ano rin po kami na sa Sangguniang Barangay, and I've seen children who still struggle to read, write, not because they are not functionally literate, but because they were not given a chance to discover it in the first place, because they are limited by circumstances. Yes. May narinig nga po ako na hindi ako pwedeng mangarap ng malaki kasi mahirap lang kami. So, isipin, there's a child like that. So, what more here in Batangas City? So, we really have to give more effort on education. Oo, tama. And also po yung health. And ako po ngayon is, I'm more on gravitating towards HIV awareness. Kasi nakakausap ko po si Dr. Allen Santos. Yes, Dr. Allen Santos. Hello po. Good morning po, Dr. Allen. Hello po. Siya po yung head ng CHO for STI. Yes, tama. Kasi nagpa-participate din po kami sa seminars about HIV, and given the privilege to be educated about that, now it's my responsibility to give back to the community, to educate as well. At yan dalawang nabanggit mo, ang dalawang advocacy ng ating mahal na punong lungsod, Marvy Marino at Congresswoman Beverly Di Macuha. Parehas mo, natumbok mo, education at HIV. Galing mo, Yung po actually. kasing yung HIV, parang nag-courtesy call po kami dati kay Mayor, dati po si Mayor Beverly. Mayor Beverly, yes. Ang sabi niya po talaga, ang most pressing issues na kinakaharap natin is the increasing number of HIV cases. HIV. So, ayun, na-recognize namin na education and knowledge are really powerful tools. Related silang dalawa. Connected talaga sila. So we need to start educating na paano ba natatransmit yung HIV, and how we can do what we can do to reduce the viral load para hindi siya mag-transmit na, para hindi maprotektahan mo yung sarili mo, and not just yourself, also the people around you. Yes. Kaya at saka importante rin na malaman natin yung status natin. Yes. Know your status nga. #know your status. Kasi meron tayong accessible free testing. Free testing, nga yan nga. Sige. Gamitin natin ang platform na iyan at si Binibining Lungsod. Opo, dahil isa po akong kami po ni Sir Alvin, mga miyembro po ang PIO, Public Information Office, doon sa AIDS Council, Batangas City AIDS Council, na
yung awareness po natin na pinalalaganap. Oo. No Yes, po, Sir opo. Alvin? Importante rin kasi na ma-break po natin yung stigma, yung discrimination. oo. Especially na yung HIV positive individuals po, they should not be defined by their status. Kailangan sila yung normal people na they deserve to be respected. Kasi doon nagsisimula yung fear. Yes, Kaya oo. ayaw nilang Oo. pates kasi nga may fear of discrimination. So let's start a community wherein we embrace it na normalize natin yung discussions about that. Yes, oo. Ayun. Oo nga, tama ka, tama. So, Pero- maganda yan. Pero Nika, tanggap mo na ba araw-araw na pagigising ka, ikaw yung binibining lungsod, na kailangan, Parang nasink in na ba kailangan sa'yo? dapat ba laging maganda ka, Oh my God, laging ako na to. naka-poise? Kasi Nasa baka akin na madaming to. matang nakatingin. Opo, sinasabi po yun ng mga tao sa paligid ko na, okay, dapat maglalabas ka, mag-ayos ka naman. Oo, hindi Kasi, pwedeng parang magulon buhok. Magulo ang Pag buhok. kumuha ng parcel, Oo. nagsusuklay dapat. Opo, kailangan maging presentable ka palagi kasi you're now a role model. Oo. Yes. So, You're gonna be someone na nilulook up ng mga tao Tama. ngayon. So, be worthy of that trust na Oo. binigay sa'yo. Yun po yun. Yes. So, Oo. So, dahil nga ikaw ang ating binibining lungsod ng Batangas 2026 ngayon, ano naman yung maa-advise mo doon sa mga future na magiging candidates ng ating binibining lungsod ng Batangas? or kahit isang competition. Oo, or kahit sa Oo. kompetisyon ng pageantry na napagdaanan mo na, ano yung ma-advise mo sa kanila? So, sa lahat po ng nanonood na if you have something inside you na you want to join, you want to try something new, I hope you find the chance to pursue it. Kasi kailangan mong, in life kasi kailangan mong mahanap yung mga bagay na, do the things that you love and love the things that you do. Because, kasi yung the things that we do for love, it often brings us to the person we are meant to become. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, never kang matatalo. Tama. So you have to believe in yourself na you are capable and you have the power to make your dreams come true. Ayun. Very well said. Very Candidate well number said. 15. Candidate number 15, 15. Miss Nika Altea Dadua o Barangay Bilogo. Oo, no, Ayan. nakakatuwa. So sa oras na to, may gusto ko bang i-shout Yes, out mga o pasalamatan? Baka Ako, meron ka dyan listahan. go lang. Oo. Sige lang. Konti lang po ito kasi Sige, so konti lang po yung habang nagsabi. nagpe-prepare ka, so maraming salamat po doon sa ating pong mga viewers ngayon sa Palakat Streamline, Sir Alvin. So ito po yung ating very first na live sa atin pong programang Palakat Streamline. For the year 2026. 2026, Oo. yes. At marami pa po tayong mga susunod pa. Sige po. Ready na mga shout-out? Ayan, shout out po sa family ko, sa Manalo, De Castro, sa mga dadwa po, sa lola ko po, Mami Nati, if you're watching. Sa mama ko po, nakabalik na po kasi mama ko sa Italy, sa Alae. Shout out po sa Alae Restaurant, kay Sherwin po, kay na Tita Marisa, Tita Glenda, kina Sir Jericho po, Sandy G, kay Inte, sa mga best friends ko po, and sa med school, magtatampo po sila pag hindi ko, pag hindi ko po binanggit yung names nila. Hello, Yuch, Kat, Andre, Hannah, Lev, Jack, and Aurel. And sa engineering friends ko rin po na may defense po ngayon sa UB. And shout out din po kay Sir Elmer. Sir Elmer, Sir Raspe. Thank you so much po direct, for the kasama one. po natin, damay na po Yes natin, po, Sir shout out to Sir Ivan. Ivan. Salamat po Yes. sa... And shout out din po sa mga candidates ko na nanonood, candidates po na nanonood ngayon. And to everyone who supported me, who clap for me mula po sa kaibuturan po na aking puso, maraming salamat At syempre po. sa production team. Oo, sa production Oo. team, ang mga mamshis Hindi po mo. hindi yun possible kung wala yun sa dedication and hard work nila. Hindi po talaga possible ang everything if it weren't for them. So, shout out po sa cultural office, sa mga behind the production team, and thank you so much po sa lahat ng efforts nyo. Ayun. So, maraming salamat. So, kami makalimutan ka pa, mga special someone, family. Para nabanggit na yung special someone. Ayun. Nabanggit na special someone. Okay, Ayun. sige. So, maraming pong salamat sa pagsama po sa amin ngayong umaga. So, baka po... And for your last question. Yes, sa akin pong last question, ano po ang magiging mensahe po ninyo sa lahat po ng ating mga manonood ngayong umaga? Okay po. Hello to everyone watching. Maraming salamat po. If nakaabot po kayo sa dulo ng interview na to, I hope that at some point of this interview, I was able to impart something, to ignite something within you, and to touch your life. And this is a reminder, if you are looking for a sign, take the risk, kunin mo na yan. Grab this opportunity because fear is part of life. And the only way to get over it is to go ahead and do what scares us, especially if it will bring us closer to the life that we always want to live.
Again, this is Nika Althea de Castro Dadua, your Binibini 15 from Barangay Bilogo, and now, through God's grace, your Binibining Lungsod ng Batangas 2026 Sinag. Aba? Yay! Oo. Okay. Ang mga taga-Barangay Bilogo pala. Oo. Nanonood Mga sa atin kabarangay ngayong nyo. umagang ito. It's an honor. It's forever po na Oo. honor ko to represent Barangay Bilogo. Ay, mga taga-Barangay Siko. Opo, grabe yung unity ng Oo. Bilogo at Siko. Yung magkatabi Oo. pa naman, ano? Grabe, sobrang grateful din po ako sa San Jose Siko for all the support sa mga SK po, SK din po ng Bilogo. Grabe yung 2 barangays na I was able to... Magkatabi yun, di ba? Oo, magkatabi magkatabi na. Parehas po kaming dulo ng Dulo ng Batangas City na. Yan, shout out po sa inyong lahat. Oo, yun. So, maraming pong salamat. Baka may gusto ka pang mga batiin, batiin, pasalamatan, or baka may sponsor, oo. Nika. Yung mga handler mo. Handler. Oo, Okay mga na makeup naman. artist. Oo Oo. naman, okay. Oo. Okay Ayun. naman na Yung po. mga iba mo pang besties na Ikaw, Van, wala kang sumuporta. gustong pasalamatan? At mga pasasalamat po at pagbati, meron po tayo. So, meron po, madami po ito, pinrepair ko po. So, shout out po sa akin po mga students from BSBA 29, and also BSBA 35 and BSBA 34 mula po sa Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. Magandang umaga sa inyong lahat, sa akin po mga students. And also po, magandang umaga po sa lahat po ng mga faculty and staff, personnel po ng CLB. So, good morning po sa inyong lahat. And also, from UI Linked Data Processing Services, hello, and good morning po. And also, yung mga kasamahan ko po sa organization ng Valuable Advocates for Awareness and Benevolence ng VAB. Yan, sa Ayan. Barangay Balagtas. Good morning, good morning. At kasama rin natin sa studio ating bagong OJT, si Kylie, Yes, mula si sa Kylie University of Batangas. At syempre po, sa darating pong Sabado, bukas, January 24, ay magkakaroon po ng grand reunion ng aming pong angkan, ang Arceo. Dito lamang po sa may Pastoral Center. At binabati ko rin po ang aking mga estudyante sa Batangas State University, ang mga members po ng Bat State U Dance Company. At syempre, mag-training na tayo sa susunod na Sabado. Ayan. At syempre Hello po, Sir sa Al. mga taga-BSU. Ayun, Alma mater ko po ang BSU. Ay, talaga? Alma mater Doon mo. po ako nag-elementary and high school. Hello IS po. ka doon? IS po ako. Talaga? Okay. Ayun. Opo, syempre po, Sir Alvin, wag po natin kakalimutan, January 24, Alagang Gabay sa Tagumpay, Batangas City Job Fair. Yan po ay gaganapin. Bukas. Yes po, bukas na po ito. Batangas City Sports Coliseum, 8 a.m. onwards po. So, mag-register lamang po kayo sa QR code na meron pong naka-upload sa Facebook page, official Facebook page po ng Peso Batangas City. So, magdala lamang po kayo syempre ng mga resume po ninyo or mga Yes, kinakailangan po para makapag-apply po kayo sa mga magiging available po na company sa job fair bukas. So, wag niyo pong kakalimutan, updated po na resume and valid IDs. At Yan. ito ang last activity para sa Yes. pagdiriwang natin ng Batangas City Fiesta. Lagi po nating tinatapos yun ng job fair para may trabaho. may trabaho. Ayan, grab Oo. that opportunity Oo. na take the risk. Ayun. Take the risk. Sabi nga ni Binibini Lungsod, take the risk, mag-apply na bukas. At syempre, sa susunod na Biyernes po naman, ay makakapanayan po natin ang ating head ng City Treasurer's Office, ang ating City Treasurer, si Ma'am Arminda Madayag, regarding naman po sa update ng ating pagbabayad ng mga buwis Yes. at kung ano pa pong payment na sinasagawa natin tuwing buwan ng January. Yes. Ayan. Opo. At dahil nabanggit po ni Binibining Lungsod na sooner or later mag-a-advocate ka ng sa HIV. So, hinihiling ko po sa atin po mga viewers na mag-like po sa atin pong official Facebook page ng Batangas City HIV, AIDS and STI Prevention and Control Program. So, nadyadyaan po ang mga updates and mga posters para po sa HIV awareness. Ayun. So may pahabol ka pang mensahe, Nika? Wala na naman po. Okay na tayo. Ayun. So muli po, maraming salamat po sa pag-antabay nyo sa amin ngayong umagang ito. Ito po ang ating program Palakat Streamline. Ako po ang inyong lingkod, Alvin Remo. Magandang umaga at marami pong salamat. Ako po ang inyong lingkod, Vanessa April Villena. At sabay-sabay nating banggitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Palakat Streamline.
Palakat